po, mula po sa mga mababangong aroma ng kapeng barako hanggang sa mga dekalidad na timplang Pinoy, patuloy na pinatitibay ng mga local coffee farmers, roasters at mga negosyante ang industriya po ng kape sa bansa. At isa sa pinaka-inaabangan ng pagtitipon para rito ang Philippine Coffee Expo. Alay, kasarap naman Ay, talaga oo niya naman mga talaga. ka-RSP. Tama ka dyan, Dayan. Hindi lang ito isang event para sa coffee lovers, kundi isa na ring pagkakataon para mas makilala ang mga kapeng Pinoy at ang mga tao nasa likod dito. Kasama natin ngayong umaga ang isa sa mga tagapagtaguyod ng coffee industry sa bansa na si Dr. Emmanuel Garcia, immediate past chairperson ng Philippine Coffee Guild. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa pag-anyaya sa amin dito sa inyong programa. Thank you for joining us, Dr. Emmanuel. Nakapagkape na po ba kayo? Hindi pa po. Hindi pa po. After po nito, pwede na po kayo magkape. Ito po, i-walk through niyo po kami. Ano po ba itong Philippine Coffee Expo at paano po ito nagsimula? Ito pong Philippine Coffee Expo ay tao ng event na inoorganisa ng Philippine Coffee Guild. At ito po ay nagsimula 4 na taon ang nakalilipas na noong 2022 po ito nagsimula yung unang ginanap itong una sa Davao at pagkatapos noon ito ay ginawa na sa Manila. Sunod-sunod na. Hopefully in the coming years we'll be able to bring it back sa mga provinces po ulit. Okay. Well, Doc, yung mga ka-RSP natin, ang gusto yung mga Arabica, mga imported na kape. Yung mga ganito pong event para sa ating coffee industry, Doc, gaano po kahalaga? Malaking bagay po itong taon na expo na ito dahil una sa lahat, napakalawak, napakalaki nitong event na ito na halos lahat ng mga importanteng personalidad, mga produkto sa kape ay nandito, no? Hindi lang yung mismong kape kundi pati rin yung mga supplies, no, yung mga kagamitan na sa farm, sa coffee shop, sa mga roasteries. Kaya kung ikaw ay nasa industriya ng kape or kahit isang coffee aficionado, no, one-stop shop itong itong event na to. Marami kang matututunan, marami kang makikita, marami kang mabibili at marami magagandang deals. Kaya ito rin yung magandang puntahan dahil usually may mga magagandang deals, no, may mga may mga discounts na malalaki sa mga produkto at iba-iba pang mga promo ng ating mga exhibitors. So ano naman po ang line din po nitong Philippine Coffee Expo para po sa mga local coffee farmers at maging po sa mga entrepreneurs like cafe owners? Layunin nitong expo na ito ay mapagbigyan ng isang venue, no, mapagsama-sama ang ating mga industry players, pati na rin nga yung mga consumers para hindi lang magkaroon ng magandang pagkakataon para makakita ng mga makabagong bagay, no, mga equipment, mga bagong teknolohiya sa pag-produce ng kape, kundi pati na rin sa kaalaman, ano, ng mga tao sa industriya. May mga lectures, may mga workshops, may mga demos. So kung a-attend ka dito, sulit na sulit lahat ng kailangan mo tungkol sa kape at pati na rin yung kape nandito na, no? Yun, nagkakaroon din ng mga diskusyon among stakeholders dito sa Philippine Coffee Expo. Okay. Kayo, Doc, bilang chemistry professor, paano niyo po tinuturo sa mga estudyante niyo o maging sa publiko yung mas malawak na pananaw sa produksyon ng kape dito sa ating bansa? Siyempre yung kape, isang substance yan eh. So, pag iniinom natin yung kape, uminom tayo ng tubig at saka iba't ibang daan-daang mga iba't ibang chemical na nanggaling doon sa coffee bean, ano? So, importante para sa akin bilang isang chemistry professor
na maipaintindi itong komposisyon ng kape sa perspektiba ng kung saan nanggagaling yung mga tao dun sa audience. So, kung ikaw ay nasa government, no, kung alam mo kung ano yung mga nandoon sa kape at ano yung implikasyon dito ng mga polisiya, paano napapasarap yung kape, paano naiiwasan halimbawa yung mga peste, nakakatulong na mapalalim yung pag-iintindi natin ng nitong kape. Well, sa upcoming Philippine Coffee Expo po, ano po ang mga asahan po doon ng mga dadalo, sir? Yun, sorry, nabanggit ko lang agad kanina. Masyado lang excited no? Ando doon po yung ating mga, dahil ito po isang expo, usually B2B na event ito, pero pinalawak na talaga namin siya ngayon. Isa na siyang may pagka B2C na siya na event, pati yung mga consumers. Merong mga Roasters Village kung saan on display at saka on sale yung mga kape na galing sa ating mga medium at saka small roasteries, no, na mga mahuhusay, yung pinakamasasarap na at pinakamahusay na roasters na nandito. Siyempre nandiyan yung mga ating malalaking kumpanya na nagbebenta ng mga supplies, equipment na may kinalaman sa kape. Meron din tayong mga foreign, no, na mga entities. Kasi nga, nagiging parang nakakakuha na ng malaking atensyon ng Pilipinas pagdating sa international market. Nandiyan din yung, syempre, yung mga booth ng mga iba't ibang rehiyon kung saan pinifeature nila yung mga pinakamatataas na kalidad, pinakamasasarap na kape sa buong Pilipinas. So, mula Barako, Arabica, Robusta, nandiyan dyan at makakasama ninyo yung mga farmers din dyan. Okay. Dito rin gaganapin sa Philippine Coffee Expo yung taonan itong ginagawa, yung announcement ng winners ng Philippine Coffee Quality Competition. So, kung kayo ay coffee aficionado at excited kayo malaman sino kaya ang magiging top best Philippine grown coffees ngayong taon, magandang pumunta kayo doon dahil pagkatapos din ng announcement, magkakaroon ng auction kung saan yung mga farmers may pagkakataon na maibenta, maipa-auction yung kanilang mga kape. Last year, grabe, merong bagong record na nasira kasi yung isang batang farmer natin sa Benguet, si Rodio Takdoy, nabili dun sa auction na yun yung kape niya at 9,900 pesos per kilo. Wow! So, nung taon na yun, umuwi si Rodio ng milyonaryo. Wala siyang ka-idea nung pumunta siya sa event na uuwi siya na isang milyonaryo. Wow. So, ganyan po ang pangyayari. Excited tayo for that. June 5 to 7 sa Ayala, Philippine Coffee Expo 2026. Maraming salamat po, Dr. Emmanuel Garcia. Naway mas marami pa maingganyo suportahan ng lumalagong coffee industry ng ating bansa sa pamamagitan ng Philippine Coffee Expo. Thanks, Thank Doc. you, Doc. Maraming salamat po. Magandang umaga po.